Sa isang remittance center, nakuna ng CCTV ang panghuhold up ng isang lalaki. Sa video, makikitang walang nagawang empleyado habang kinakalkal ng nakahelmet na suspect ang kaha ng remittance center. Sino ang suspect? Mahuli kaya ang nanloob na kawatan? Isang negosyante at kasama niyang ahente ng sasakyan ng misteryosong nawala noong Disyembre 2021. Kalaunan natagpuan ng cellphone at ID ng dalawang biktima sa isang silid ng impounding area sa Laguna. Ano ang sinapit ng dalawang biktima? Sa isang CCTV video na nakuha sa Caloocan, nahagip naman ng kamera ang di umano'y pagnanakaw ng ilang lalaki sa isang street vendor. Ang biktima nakunan ding tila sinaktan ng mga lalaki. Lahat ng mga nabanggit na kaso pare-pareho ang itinuturong salarin. Mga alagad ng batas. Alas 9 ng gabi noong March 27 sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Caloocan City, habang pauwi ang street vendor na si Eddie Yuson, 39 na taong gulang. Makikita sa CCTV na pilit na inagaw at kinalkal ng isang lalaki ang kanyang bag. Kalaunan dumating ang puting pick-up na sasakyan at bumaba ang 3 pang lalaki. Sa video makikita ang pagkalkal sa gamit at pananakit ng mga lalaki kay Eddie. Ayan yung isa sa mga CCTV camera ng gusaling ito na nakarecord sa buong insidente. Batay sa kwento ni Eddie, naglalakad siya sa kahabaan ng kalsadang ito para magpunta sa fast food chain at bilhan ng pasalubong ang kanyang mga anak nang bigla siyang harangin ng mga pulis. Dito sa Caloocan, nahanap namin si Eddie. Ano ba yung nangyari nung gabi niyo? Pag ganyan ko, ma'am, biglang kinapkapan ako dito. Yun, sabi ko, sir, ako na magbukas sa, sir, sa zipper. Hindi, ako na. Wala ka bang tiwala? Sinapok niya ako, ma'am. Ilang saglit lang makikita sa video na pilit na kinuha ng lalaki ang itim na belt bag ni Eddie. Sabi ni Eddie, may lamang pera ang kanyang itim na bag na nagkakahalaga ng 14,000 pesos na livelihood assistance mula sa DSWD. Nakita may pera, dandan na siya mo po yun. Isa-isa na niya. Kalat-kalat yung ID sa asawa ko, ID ko, kung ano lang kinakain. Pinupunot ko rin, ma'am. Ilang saglit pa, bumaba ang dalawang lalaki mula sa isang sasakyan. Makikita na ang dalawang lalaki, nakikalkal na rin sa gamit ni Eddie. Ang mga lalaking nasa video, mga pulis, Caloocan pala. Lumuhod ako sa kanila, kiusap po. Ibalik yung pera, pero hindi din ako pinapansin, ma'am. Ang ayudang nakuha, plano raw sanang gawing puhunan ni Eddie sa pagtitinda. Yun, 5,500, ma'am. Yun ang kapop sa una-una. Yun, nagpasok sa bulsa niya. Yung laman sa light blue, 8,500 din, ma'am. Magkahiwalay, oo. Opo. So yung 8,500, pinasa niya sa kasama niya. Tapos pinasok sa pick-up po. Reklamo pa ni Eddie, makailang beses din siyang sinaktan ng mga nagpakilalang pulis. Kinimbilyuhan ako dito at tinuhuran ako dito sa kilid. Nang beses ako nagbatok-patok sa akin eh. Yung naka-damit na puti, stiblis, yung nagsapak sila dito. Tapos ano pa yung buhok ko. Tapos yung isa, ma'am, yung nag-ano ng baril sa harapan ko. Pinapakita niya yung baril sa'yo? Sa harapan ko. Mag-isang itinataguyod ni Eddie ang 4 na mga anak. Abril 2021 nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa pneumonia. Pagtitinda sa kalsada ng basahan, tubig at soft drinks ang inaasahan ng kanyang pamilya. Sabi ni Eddie, mahigit 1 taon bago niya nakuha ang inaplayang 15,000 pesos na livelihood assistance ng DSWD.
Importante ko sa iyo, ma'am, nung nakuha ko talaga, sabi ko, hindi ito sayang yung pagkakataon talaga. Gagamitin ko talaga ito sa negosyo para sa mga anak ko, makaipon-ipon ako. Matapos ang insidente, dumulog si Eddie sa barangay para magpa-blotter. Kalaunan, nakuha ng barangay ang kopya ng mga CCTV video na nakapagdokumento sa nangyari kay Eddie. Naapektuhan na ba pati yung pagtatrabaho mo? Opo, ma'am. Paano? Nakakaroon akong trauma. Minsan, hindi ako makatulog. Kinumpirma ni Police Colonel Samuel Mina, Chief of Police ng Caloocan City, na mga tauhan nila sa Drug Enforcement Unit ang mga pulis na nasa video. Yung presence ng police doon sa area is covered by a pre-ops with PDEA. They are on a legitimate anti-drug operation kasi umaaligid nga itong complainant during that anti-drug operation. They admitted on procedural error na physical nila during that confrontation, but they denied on the robbery case na binabato sa kanila. Nasampahan na ng kaso ang 6 na mga pulis at kasalukuyan silang under restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. 6 yung isang team ng operatives ko sa SDEU yung involved. 2 kaso po yung naharap nila, criminal case for robbery and yung administrative liability nila. Sinusubukan naming kunan ng panig ang mga sangkot na pulis pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Hindi lang ito ang pagkakataong nasangkot sa questionableng operasyon ang mga pulis. December 26, 2021, lumuwas ng Maynila mula Naga City ang negosyanteng si Jaime Faramil. Kasama niya noon ang ahente ng sasakyan na si Rodrigo Dueña II. Pupunta siya ng Manila kasi may kukunin kami ng motor and then may titingnan na sasakyan. Pero ang dalawa, biglang nawala na parang bula. Hanggang noong December 30, natagpo ang bangkay na si Rodrigo sa Tayabas, Quezon. January 3, natagpuan naman ang sasakyan ni Jaime sa Silang, Cavite. Halos 4 na buwan mula nang mawala si Jaime, hindi pa rin sila natatagpuan ng kanyang pamilya. Bakit nangyari ito sa amin? Hindi na lang kayo masamang tao. Bakit? Bakit? Diyos ko po. Hanggang nitong nakaraang February 4, 2022, ni-raid ng PNP CIDG sa bisa ng isang search warrant ang impounding area ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa Laguna. Sa isang kwarto, nakita ng CIDG ang cellphone at ID ni Jaime at Rodrigo. Inalam namin sa mismong tagapagsalita ng PNP ang estado ng kaso laban sa mga sangkot na pulis ng HPG. Nakapag-file na po last March yung CIDG ng kaso laban dun sa mga pulis at iba nilang kasamahang sibilyan. Nakapag-file na po tayo ng criminal case for kidnapping with homicide at yung pong carnapping. Nakapag-file na rin po ng administrative case. Yung Internal Affairs Service po natin na took cognizance of the case at ongoing po yung summary hearing proceeding po nitong kaso na ito. Masakit kung saan man yung anak ko, kung ano man nangyari sa kanya. Magsabi na lang sila kasi kukunin namin kung ano na siya. We want to assure the public that the PNP will never tolerate any of its personnel. July 2016 up to April 16, ma'am, meron na po tayong 5,605 na na-dismiss na police. Meron din pong na-demote na 1,130. Ang nasuspend po natin for involvement to various crimes, yung ay nasa 10,570 na po. Kabilang sa mga natanggal sa serbisyo noong nakaraang taon ng isang pulis sa Quezon City. Sa CCTV video na kuha sa isang remittance center sa San Miguel, Bulacan, nakunan ang panluloob ng isang lalaking naka-helmet. Kalaunan, natukoy ng mga otoridad ang lalaki sa video na si Police Corporal Moises Iango ng Quezon City Police District. Sa video makikitang hinalughog ng lalaki ang kaha habang wala namang nagawa ang kawani ng remittance center.
Nang mai-report sa San Miguel Police ang insidente ng pagnanakaw, agad na inalerto ang mga pulis sa mga karatig bayan. Makalipas lang ang 2 oras, namataan ng suspect na tinitiktikan ng isang remittance center sa San Ildefonso, Bulacan. Dito na siya dinakip ng mga pulis. Nung namataan na yung suspect, agad na po siyang plinag-down. Hinanapan na po siya ng mga identification. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na lulong ang suspect sa isabong kaya nagawa niya ang pang-hold up. Nakuha sa suspect ang perang ninakaw, ang kanyang service firearm at isang granada. Sinampahan po natin siya ng kasong violation of Republic Act 9516, yung illegal possession of explosive in relation to robbery hold up po. Natapos na po yung kaso niya na administratibo ay na-dismiss na po siya noong June 2021 sa serbisyo. Sa pagkasangkot ng mga tauhan ng PNP sa mga ganitong krimen, hindi na raw nakapagtatakang nababawasan ang tiwala ng publiko sa mga pulis. Cultural yung problema, hindi lang siya. Ilang pulis ay hindi sinusunod yung patakaran. Ibig sabihin, buong kapulisan may problema. Magkakaroon ka ng feeling of distrust o hindi mo napagkakatiwalaan ng kung sino mang pulis o kaya person in authority. To serve and protect, yan ang motto ng PNP. At marami sa ating mga kapulisan ang talaga namang isinasabuhay ito. Tagapagpatupad sila ng batas. Kaya sa sandaling ang mga miyembro ng kapulisan ang lumabag dito, inaasahan ang mabilis na pagpapanagot sa mga nagkasala dahil bukod sa hustisya, tiwala ng mamamayan sa otoridad ang nakasalalay dito.